Okay, dun sa video ko about positive pala for rabies si Kilua, yung golden retriever na pinatay sa Camarines Sur dahil supposedly nakakagat ito ng 2 tao, tapos pinatay ng isang tanod na ngayon ang maraming sumisigaw. Ang sigaw nila ay justice for Kilua. Gusto nilang managot yung taong pumatay. So anyway, 5 days after na ilibing na itong si Kilua, ang PAWS or yung Philippine Animal Welfare Society ay nag-conduct, siguro kumuha sila ng isang veterinarian sa isang laboratory na tinest nila kung positive for rabies si Kilua dahil siguro suspect siya sa rabies, or baka naman hoping yung Philippine Animal Welfare Society na mag-negative yung test para nga naman mas malakas yung case nila against doon sa alleged animal rights violator or animal abuser na yung barangay tanod nga na pumatay. Kasi pag nag-negative yun, masasabi nila na negative naman for rabies si Kilua. So bakit nga naman mangangagat yung aso? Based sa history naman, ang bait naman ng aso. Kaso, ang problema, parang nag-backfire siguro sa kanila yung test at naging positive ang resulta nung rabies test na kinondak kay Kilua 5 days after. And hindi ko alam kung ano talaga yung reason bakit sila nagpa-test sa rabies, bakit hindi yung government agency or LGU or iba pa or investigation agency. Bakit Philippine Animal Welfare Society ang nag-conduct nun? Ang Philippine Animal Welfare Society, for your information, hindi po yan government, They are a foundation, para sila ang isang grupo na animal welfare society nga sila. So hindi naman sila government. Pero yun nga, dahil nga positive, ang sabi din nila, totoo naman 'to, sinabi nila na yung positive result, na positive test result sa pagkakaroon ni Kilua ng rabies ay maaaring hindi accurate. Okay, so maaaring hindi accurate, baka hindi nga naman totoo na may rabies si Kilua. Guys, eto yan lahat naman ng mga tests ay hindi naman 100% accurate. Maraming pwedeng maging errors. Ito, for example, pwede dyan merong equipment error. Maaaring yung ginamit na test ay expired, o kaya naman ay na-damage, o kaya naman na sira o na-contaminate, dumihan, nabasa or whatever, Pwede nga naman na yung test, kung yun ang ginamit na equipment, ay magkaroon ng wrong results. Okay, it could also be stupidity or ignorance or incompetence of the person who is conducting the test. Yan, tawag dyan human error. At of course, as humans, we err. Diba? Yan talaga ang trabaho ng mga tao, nagkakamali. So, kung nagkamali yung halimbawa, diba? Tumoma at lasing yung gumawa ng test na pare. Test natin to, yung aso ito, na tingnan natin kung may rabies. Wag na pare. Senglot na ako. Ayoko na yan. Basta, lagay mo na lang positive. We don't know really what happened in that case, Pwede ngang human error, o kaya sabi niya, pare, lagay mo dyan negative. Negative ba? Medyo naduduling yung siguro, baka away sila ng misis niya o kung ano mang problema niya sa buhay at nailagay positive. Okay, so maraming pwedeng reason for human error. It could also be yun nga na dahil nga sa katagalan ng sample. Ito na yung medyo mas seryoso, Dahil 5 days na nga po yung sample ni Kilua. Ito, ganito yan para malaman niyo kung paano tinetest for rabies ang isang aso. Ang rabies, makikita po yan sa microscope kung kumuha kayo ng brain sample. Usually yan sa hippocampus or sa ibang area ng brain na mas makikitaan ninyo ng mga rabies particles or yung tinatawag ng mga Negri bodies. Yung Negri bodies parang mga bilog-bilog yun ng mga itsura nila sa microscope. Tapos sa microscope niya, makita nyo rin kung matindi-tindi yung microscope na ginamit, makita nyo yung mga rabies particles doon na parang bullet shape siya, yung mga rabies virus na yan. Pero more commonly,
pwede rin gamitin yung tinatawag na FAT test or yung fluorescent antibody test. Ibig sabihin, ginagamit nila yung mga antibodies na umiilaw, tapos kapag nilagay nila yon doon sa sample, magre-react yun doon sa sample kung meron siyang rabies virus talaga or mga antigens ng rabies, at magre-react yung sample na yun at makikita nila nagpo-fluoresce sa microscope or yung sa test na yan, magiging positive ang resulta. Ngayon, kung totoo nga na yung sample ay matanda na kaya naging inaccurate yung test results, mas malamang magne-negative yun. Kasi yung rabies virus ay maaaring namatay na or nag-degrade na kasi mahina yan, mga rabies virus na yan. Ang rabies virus nga, pagka hinugasan nyo kagad ng sabon ang sugat mo, tapos may rabies yun, maaring napatay na niya, mapapatay na niya. Sabon lang yun, lalo na kung super Doc soap, the best Doc soap in the multiverse. Ayan, mamamatay kagad yung rabies virus. Mamamatay din ng rabies virus sa init, sa sunlight, at sa iba pang mga disinfectants. Pero mas malamang sa hindi na yung magiging inaccuracy would be a false negative rather than a false positive. Okay, para sa mga hindi nakakaintindihan ng false negative or false positive, ang false positive is nag-positive yung test mo pero hindi naman talaga positive. Yun yung false positive. Pag sinabi namang false negative, nag-negative yung test mo pero hindi naman talaga negative dapat yung resulta, kaya siya tinawag na false negative. Ngayon, kung inaccurate yung test na nakuha kay Kilua, edi sinasabi nila na false positive yon, di ba? Maaaring false positive. Kaso mas malamang na kung inaccurate yung test dahil luma na yung sample, mas malamang na mag-false negative siya kesa false positive. Kasi nasira na yung rabies antigens or rabies virus. Kaya the fact na nag-positive yung test kay Kilua, mas maniniwala ako dyan na hindi inaccurate yung test. So in fact, I would believe na talagang yung positive result doon sa pag-test nila sa sample ng brain ni Kilua ay totoong positive siya for rabies. Okay, balita ako kasi ito pa magandang issue dyan. Ang balita ko, nung si Kilua ay 1-year-old pa lang or puppy pa lang, binakunaan niya ng lisensyadong veterinaryo. Yun ang dapat. Kapag magpapabakuna ka sa aso mo ng rabies, dapat bakunado yan ng licensed vet. Ang mga veterinarian lang na lisensyado ang legally privileged by the government na mag-administer ng mga vaccines and other medicines. Okay, bawal ang kahit sino na magbakuna. Okay, that's a fact. Ngayon, after the first shot daw, ito, please correct me if I'm wrong, pero ito narinig ko lang sa ilang mga balitaktakan. After first shot, yung kapatid na lang nung may-ari ang nagbabakuna. Hindi naman licensed vet yung kapatid ng may-ari ang nagbabakuna kay Kilua. Kaya maaaring bakunado nga yung aso ng rabies, kaso malaki yung chance na magkaroon ng rabies or ng vaccine failure. Vaccine failure, ano ibig sabihin ng vaccine failure? Ang vaccine failure is nabakunahan nga pero hindi gumana yung vaccine. Bakit? Maaring expired ang binigay na vaccine. Maaring mali yung transport or storage ng vaccine. Ano pat nasira yung vaccine, hindi na siya gumagana. Or mali yung pag-administer doon sa aso ng vaccine, kaya hindi rin siya mag-i-elicit, hindi rin siya magbibigay ng tamang immune response, kaya bali wala po yung vaccine. Or yung mga vaccine na binili ay galing lang doon sa mga minekus-mekus or mga galing sa mga poultry supply, agri-vet supply sa tabi-tabi at nagbebenta sila ng hindi magandang vaccine, mga low titer or mga expired na. Okay, so lessons natin dito, I believe na positive talaga si Kilua for rabies, at pangalawa, huwag kayong magmemekos-mekos ng mga bakuna ng aso ninyo. Huwag kayong papayag kung bibili man kayo ng tuta na hindi veterinarian ang nagbigay ng vaccines dahil malamang o maaaring palpak yung vaccine na in-administer. Hindi sana nangyari yung nangyari kay Kilua na nagka-rabies at ganun na nangyari sa kanya tuloy ngayon.